Ayun, so guys, welcome back sa ating YouTube channel. And lesson 3 na yata to no ng ating discussion pagdating sa reinforced concrete beams, no. So, na-discuss na natin yung analysis and design of singly and doubly reinforced beams. So, ngayon we'll talk about shear pagdating sa reinforced concrete beams, no. So, sige, yun, start na tayo. So, eto, kung mapapansin nyo, meron tayong shear and moment diagram dito sa ating screen, no. So, bakit kung naalala nyo pa sa Strema, no, yung mechanics of deformable bodies nyo, ito yung sinosolve natin, no, yung shear and moment diagram. Bakit nagma-matter to ngayon sa sa RCD or sa reinforced concrete design? Kasi dito natin kukunin yung ating shear force na kailangan natin para i-resist na para gagamitin natin no sa calculation ng ating design para sa shear reinforcement ng beams, no. So ayun, yun yung pinanggalingan nun, no. So ayun, sige, next tayo. So pagdating naman dito sa shear design ng beams, ang atin naman i-solve dito is yung yung stirrups natin, no. Yung stirrups yun yung main reinforcement na nagre-resist ng shear force pagdating sa isang section, whether that's beam or sa lateral ties naman pagdating sa column, no. So ayan. So as we can see here, ganito yung tsura ng ng shear failure, no, pagdating sa sa mga beams, no. So bakit ganyan yung itsura niyan? Bakit 45 degrees, no? So sige, explain natin kung bakit no. So sige, hanap lang tayo nito na masusulatan. So ayun, meron tayo ditong notepad. Drawing lang tayo ng ng siguro ng beam section, no, or ng elevation view niya, no. Say ang ating ang ating beam ay simply supported, no. So when you apply loads sa beam mo, say ganyan, no, uniform, assume na lang ulit natin na pantay. Ang shear failure or yung cracks is nag-occur 45 degrees, no. 45 degrees yung na yan, yung cracks na yan. Ibahin natin yung kulay para mas maganda. So yung shear failure na yan, nag-appear yan 45 degrees mula sa support, no. So ayun yung niya, yung parang nagka-crack, no. So syempre dito, meron kang mga diyan, meron kang mga lateral ties diyan pagdating diyan. So diyan tayo naglalagay ng ng mga stirrups. Stirrups pala pag sa beam, no. Lateral ties pagdating sa column. Pero ties, no, ties yung pinakatawag niya. Stirrups lang yung kanyang pangalan. So etong 45 degrees na to, ang niyan, ang length niyan, oops. Yung length niyan, guys, no, yung 45 degree na crack na yan is yung effective depth mo. Approximately yan, no, yung effective depth mo ng beam, no. So ayan. So ayan, ayun. Kaya makikita nyo dito na yung shear failure niya is 45 degrees yan yung magka-crack na yan. Tapos dito, makikita nyo dito yung critical section ng beam mo is from the length ng effective depth mo from the face of support, no. So ayun, ganito yung tsura niya, no. Ayan, critical zone, nakaturo siya, critical zone. So next natin, yung topic natin, again ultimate strength design. We are basing our design on the structural code of the Philippines, NSCP 2015, no. So wala pa kasi yung bagong version. So ang pinaka modern or pinaka latest nating version na gagamitin is yung NSCP 2015. So ayan, ultimate shear versus ultimate shear capacity. Again, your VU must be less than or equal to VBN, no. So guys, pagdating naman dito sa shear, ang V factor lang natin or reduction factor lang natin is always 0.75, no. Always yan 0.75. Unlike sa flexural na nagdedepende tayo sa sa failure, no. So dito sa pagdating sa shear naman, constant yan yung 0.75. And again, yung load combinations di naman magbabago yan, no. Yun at yun pa rin, no. So sige, next tayo. Ayan, so VU must be less than or equal to VBN, no. Yung mo daw, yung ultimate shear mo, shear force mo, dapat mas mababa dun sa ultimate shear capacity nung yung beam section or section mo. So ayan, yung VU at critical section, yun yung located at effective depth from face of support, no. So in-explain na natin yan, no, yung kanina. Sige, labas lang ulit natin, no, para mas maintindihan. So ayun yun, no. Ito yung critical section mo to, ito yung tinatawag na itong part na to, bilugan natin.
Oops. Etong part na to, yan yung tinatawag na critical section. Critical section, no. Yan. Yang part na yan. Okay? So ayan, yung ating ano no, ating nominal shear capacity, yung VN, yung tinatawag na nominal shear capacity is VC plus VS, no. So ano yung VC sa VS na yan, classmate? Yung VC mo, yun yung shear strength ng concrete, no. Yung concrete alone, that's the shear strength of the concrete. And also yung VS may shear strength of steel or the stirrups na we will provide, no. So there are actually ano, a lot of approach na pagdating sa pag-compute ng ano ng shear strength of concrete, but meron tayong dalawa lang na nasa code. That's yung simplified formula, which is the VC is equal to 0.17 lambda square root of F prime C times BWD. So yung lambda guys, yun yung ano yun yung para yan sa ano sa normal weight na concrete. I think pag normal weight, naka 1.0 lang, no? Kapag lightweight naman or ibang type ng concrete, may ginagamitan niya na ibang value na lambda. So ayan, square root of F prime C times BWD. Yung BWD, beam width yun, no? Beam width. Width ng beam mo. Tapos D again, effective depth. So yun, meron din tayong ano detailed formula, no? Pag sa calculate ng VC. So yan, yung VC mo is equal to 0.16 times lambda square root ng F prime C plus 17 rho W VU times D over MU times BWD, no? Tapos meron pa yung pangalawa, yung 0.16 lambda times square root of F prime C plus 17 rho W BWD. And yung last one is VC is equal to 0.29 lambda square root of F prime C times BWD, no? So, ayan, yung rho W na yan. Yun yung rho W natin, yun yung yung ratio ng ating steel reinforcement dun sa sa tension. Pagdating naman dun sa section na kino-consider natin sa shear, no. So ayan, rho W is equal to AS over BWD, no. Again, AS yun yung steel reinforcement, no, sa tension. Hindi yan yung AS sa sa shear. Yan yung AS dun sa tension reinforcement. So ayan, no. Ayan yung meron tayong makikita dito na na section. Ayan. So ayan yung VU, again yung VU yung ultimate shear, no. Ultimate shear yan, ultimate shear force. The effective that. Then yung MU is yung ultimate moment, no. Ultimate moment. Again guys, no, linawin ko lang, when you're computing VU and MU, they must be at the same location, no. So kung nyari yung VU mo, you're computing the VU at the critical section, it must also be the MU at critical section. Kapag naman sa midspan, so VU na midspan, tapos dapat MU din na midspan, no. So ayun lang. Next tayo, ito yung sinasabi ko sa inyo na crack, no, 45 degrees yan. Then ang measurement niyan o yung niyan, yung haba ng crack na yan is yung D, no, yung effective depth natin. So ayan, meron tayo dito ang formula sa pag-compute ng ng tawag dito, shear capacity ng stirrups. That's AV FYT times D over S, no. Yung AV natin lang yan, N, o yung number of legs, no guys, number of legs yan yung N. Ayan, so times mo sa area ng stirrups, no. Tapos FYT yung para naman sa sa yielding capacity ng stirrups. So yung yung N, no. Yung yan lang yung number of legs. Ayan. So ito kung makikita nyo tong itong section na to, 2 legs yan, no, 2 legs, no. So meron din tayong AB min, no. Ay, by the way, balikan natin yung VC. Yung VC pala dito sa sa detailed, no, yung kung ano yung pinakamalaki sa tatlo. Ayan, gagamitin natin. So, ayan. Ito, AB min naman, yung minimum reinforcement mo pagdating sa shear reinforcement, minimum yan, no. Tapos pipili ka dito sa dalawa kung ano mas malaki na mako-compute mo. No, area to, by the way, area yan. Tapos, ayan, meron din tayo ditong para naman to sa sa calculation ng ng spacings, no. We can classify the the calculation of spacings based on the zones, no. Meron tayong zone A, zone B, and zone C, no. Ito yung A, hindi nalalagay, no. B tapos C, no. So ano ibig sabihin niyan? Mamaya ma-appreciate natin to guys, no, yung na to, yung table na to, sa pag nagko-compute na tayo, mas madali nating ma-explain yan diyan, yung niyan, yung gamit niyan, no, pagdating. Pero ayun, dito lang naman tong na to, apat na to, dito may co-compare yung VU mo, no. Yung ultimate shear force mo, dito may co-compare. Then kung saan siya mag-fall,
yun yung ano, yun yung gagamitin natin para sa pag-compute ng spacing. Okay. So ayun, sige, ano tayo, solve tayo ng mga problems, no? Dito tungkol sa shear, no? So ayun, ito ulit yung ano pinapakita ko, no. Yung ano ulit, ito yung sa critical section, no. Pwede rin naman kasi guys, no, kapag nagko-compute kayo ng critical section, no, kasi iba-iba naman yung yung spacing niyang ano ng stirrups diyan pagdating sa iba't ibang parts ng ano ng beam. Pwede rin ka kasi na ano na kunyari dito, no, sabihin natin ito, ang VU mo dito ay 100, no, 100 kilonewton. Pwede rin naman pagdating dito, ano na siya, 75, o pagdating dito, 50 na lang, no. Tapos pwedeng ganun 'yon, no. Pero iba-iba rin yung spacing diyan na makukuha mo based sa ano, sa kung anong part nung beam yung ina-analyze mo, no. So mahalaga 'yon, no. Mahalaga 'yon. So tayo minsan ang ano natin, ang concern natin yung critical section kasi yun nga dito nag-o-occur yung cracks, no. Yan yung critical section na yan. Yan critical section na yan, diyan nag-o-occur yung cracks, no. Yun yung pinaka ano importante, no. Kasi meron din pwede, no, BU at phase of support, BU at midspan, no. May mga ganong problems, no. Tignan natin kung may matatakal tayong ganon. So sige, ano, solve tayo ng problem. Ay, so yun guys, no. Solve tayo ng problem, no. Solve tayo ng problem pagdating sa mga shear, no, shear in beams, no. So ito, problem 1 natin to. A reinforced concrete beam is 400 mm wide, no. So that's your beam width with an effective depth of 600 mm. Given ka na F prime C na 28 megapascals and an Fy of 275 MPa. The section is to be reinforced for shear using 10 mm millimeter stirrups. 10 mm diameter pala. 10 mm na millimeter pa, no? Yun, calculate the required stirrup spacings with the given different VU at critical section, no? So sa critical section tayo nagbe-base, no, dito sa spacing na to. So ayun, sige, walang sinabi dito sa problem kung anong approach yung gagamitin natin pagdating sa pag-calculate ng ano no ng shear stress ng concrete or shear strength pala, shear strength ng concrete. So we will assume that this problem is for simplified calculation. So note natin, no, when not stated, assume simplified. Assume simplified VC calculation, no, calculation. So ayan, walang sinabi na sa problem kung anong anong approach gagamitin natin. So we will assume na simplified calculation. So ayan, so given tayo ng beam width, no guys, lista lang natin yung yung given natin. Beam width natin is 400 mm, then an effective depth of 600 mm. 600 mm. Then F prime C daw na gagamitin natin is 28 megapascals. And ang FYT natin, no. So mapapansin niyo sa problem, no, walang sinabi kung ang FY na to ay para ba sa longitudinal or para ba siya sa sa traverse, no, or para sa shear reinforcement, no. So para sa yung FY na yan, walang sinabi, no. So we will assume na itong FY na to is ito rin yung gagamitin natin pagdating sa sa calculation ng ating stirrup spacing or para do sa lateral reinforcement or transverse, no. Lateral para pala yun sa column, no? So ayan, FY natin 275 megapascal. And by the way, FYT, no, FY traverse yan. FY transverse. Ayan, transverse. So the section is to be reinforced with 10 mm diameter stirrup. So DS natin is 10 mm. So ayan, no. So pwede na nating i-solve, no. Pwede na nating i-solve. So guys, tandaan lang natin tong formula na to lagi, no. Ang VU must be less than or equal to pala yan. Wait lang. Ayan. VU must be less than or equal to VBN, no? Yan, yan yung pinaka-design criteria natin pagdating dito sa shear, no? By the way, USD or ultimate strength design, no? Ultimate strength design. So, ayan.
pwede nating sagutan yung number 1. So, number 1 natin, ang video daw natin na given ay 150 kilonewton, no? So, 150 kilonewton. So, paano ba ang approach sa mga gantong sa mga gantong type ng problem? By the way, ano to, no, design problem to pagdating sa shear, no? Kasi hinahanap natin yung spacing. Spacing. So, tayo as engineers, dinedesign natin yung spacings nung lateral reinforcement, transverse reinforcement or stirrups pagdating sa isang beam, no? Kasi yun yung nagre-resist ng shear force. So, ayan, BU natin 150 kilonewton. And again, ang ating PBN, no? PBN natin ay VC plus BS, no? VC plus BS. So, by the way, ang VC natin, ang V factor natin pagdating sa no? Sa shear or the resistance factor, reduction factor pala rather, is 0.75 and that is constant when computing for shear. 0.75. Naka-base to guys no sa NSCP 2015 as our code reference NSCP 2015. Excuse me. So ayun no. But first no when we calculate for the spacing, we must first compute for the value of BC no. Naalala pa yung table na pinakita ko kanina. Yung mga may zone. Ayan, sige, lalabas natin yung table na yon, no? Ayan, first step natin, kukompute muna natin yung VC, no? So, ayan, sige, labas natin yung table. Ito yun yung table na yun, sinasabi ko sa inyo. Ayan. Ayan, yan yung sinasabi natin na sa pag-calculate ng shear strength ng concrete, no? And also, ito yung actually simplified na to guys, no? Turo lang din to sa akin ng prof ko. Sa ibang reference may makikita pa kayo doon na iba na mga less than or equal to, pero ito lang din yun, no? Turo sa akin to ng prof ko, simplified na to. Kinabisado ko to, tapos minsan napapaginipan ko na nga tong table na to eh. So ayan, no? Gagamitin natin tong table na to. Shoutout pala dyan sa prof ko, no? Sir, love you. Maraming salamat sa lahat. And tos, yung mga zone natin, this is zone A. This is zone B. Zone C natin to. Tapos zone D. Hanggang zone E, no? Zone E. Zone E. So, ayan. Ano ba ibig sabihin yan? Diyan natin i-base yung mga gagamitin natin para sa BS, no? Sa BS. So, we can now proceed to compute for our VC, no? Ano ba yung VC? Yun yung shear strength ng concrete. And again, we will just use the simplified, no? Simplified approach lang tayo kasi hindi naman in-state sa problem kung more detailed tayo or the detailed calculation. So, VC, no? Again, naalala pa yung formula, no? Yung VC natin is 0.17 lambda square root of F prime C beam width times depth, no? Effective depth. So, ayan, no? And to this formula, we can assume na ang ang lambda natin ay 1.0. No, kasi bakit? Di naman sinabi sa problem kung kung ito ay lightweight concrete or heavyweight. Ano ba yun? Basta ibang type ng concrete, no? Wala naman sinabing ganun. So, we will assume that ang concrete lang natin ay regular concrete, no? Normal weight lang siya. So, ayan, no? Yan, 1.0 lang. So, we can now plug in the values. That's 0.17 square root ng 28. Tapos, beam width natin ay 400, no? Tama ba? 400 mm wide, no? Tapos, effective depth natin ay 600. So, we can now compute for the value of BC. By the way, guys, no, Canon F789 SGA ang ating calculator. So, ayan, 0.17 square root ng 28 times beam width mo 400 times 600. So, ang nakuha natin value dito ay 893.3070 Newton. By the way, VC pala, no? VC, this is force. Force to, no? Force. So, ano ba yung mga unit ng force, no? Newton, tapos kilonewton, no? Bakit? Bakit naging yan? Bakit naging force yan, classmate, no? So, sige, himay natin yung yung unit analysis niya. So, MPA to, no? Yung ating F prime C, that's Newton mm squared. Tapos, ang, width mo,
mm din, no? Tapos ang depth mo mm din. So basically magka-cancelan to. Yan. So Newton, no, Newton yung ating force na matitira. Pag in-square root mo ang F prime C, ano pa rin 'yon, MPa pa din, no? So ayan, Newton, no. Pwede mo to i-divide sa ano? Pwede mo to i-divide sa 1,000 para maging kilonewton. So sige, divide na lang din natin. 215.893307 kilonewton, no. So store mo 'yan sa letter A. Store natin sa letter A. Tas ano, ayan, magagamit na natin yung table, guys, no, basically. Kasi itong table na to, itong nasa harapan nyo, dyan natin i-compare yung view natin, no. Tas dito natin malalaman kung ano yung spacing na nararapat based sa view na yun. So sige, compute natin, pakita ko na lang din sa inyo kung paano, no. So 0.5, dito muna tayo, no. Yung 0.5 PBC, no. So ano yung 0.5 PBC na yan? That's 0.5 times 0.75. Tapos yung VC mo naka-store sa A, no? So ang value niyan is 0.5 times 0.75 times alpha A. So this is 80.96, no? The two decimal places ko na lang, no? Kasi ano lang naman, i-compare lang naman natin sa VU, no? Tapos next, PVC. PVC natin is 161.92. Hindi, pakita natin kung paano nakuha. 0.75 alpha A. So that's 161.92 kilonewton. Then yung pangatlo, 3 PVC. So basically times 3 lang to, yun yung una. Ay, yung pangalawa, 0.75 times alpha A, no. Sorry guys, ang pangit na sulat, no? Ay, sibal. Ayan. So, ayan, 485.76 kilonewton. Then, ang 5 PVC natin, no? Times, ano lang, 5 lang yung una. 5 times 0.75 alpha A. So, nakuha natin ay 809.6 kilonewton, no? So, confirm nyo na lang kung tama yung mga nakuha natin, no? Sana ganun din yung nakuha nyo, no? 2 decimal lang, compare lang natin. So, lagay na natin dito. Yung 0.5 PBC daw ay 80.96. Oops. 80.96. Tapos, ang PBC mo ay 161.92. 161.92. Ang 3 PBC mo ay 485.76. Tapos ang 5 PBC mo daw ay 809.6, no. So based sa tatlong to, usog nga natin to, yung baba. Oops, trace lang. Ayan. Teka, ayusin natin, guys, no. Zone B. Ayan. So, based dito sa mga values na to, sa nagpo-fall yung ano natin, no? Sa nagpo-fall yung ating VU, no? By the way, boundary yan. Boundary yung mga yan, yung mga value na yan. So, ang VU natin ay 150, no? So, nagpo-fall yung value na yan sa gitna netong 0.5 PBC, which is 80.96, tapos sa gitna ng 161.92. So, nandito yan. Nandito yung, ano mo, ayusin natin. So, ang BU mo ay nandito, no, sa zone B. Sa zone B siya sa zone B siya tumagpo, no. So, ano ibig sabihin niyan? Magbe-base tayo ng spacing sa ating AB min, no. Naalala pa yung AB min? Yun yung formula, no. Tapos, ang S max natin diyan is either 600 or D over 2, no. Sige, ano yung AB min natin, no. Kunin lang natin yung formula. Ayun, no, guys, yung AB min natin is the value between these two, no, yung maximum value na makukuha natin between sa dalawang equation na to, no. So, ang hinahanap natin is spacing pala, no, guys, spacing. Yung S, yan lakapal. Yung S na to, pati to, yan yung hinahanap natin sa problem, no. So, discuss lang natin kung ano yung AB minimum na yan, no.
Ang AB min mo, AB min is ano, ang formula niyan n times pi over 4 ds squared, no. Ano tong n, no? Ano yung n? Ito yung number of legs. N legs, no. Tapos ito yung diameter ng stirrups, no. Daya ng stirrups, no. Ayan yung ds natin. So, by the way, no, sige, magdo-drawing tayo ng beam section, no, para mas magets nyo. Kunyari, this is a beam section. Tapos, meron ka ditong, ayan. This is your stirrups, no? Ganyan, ganyan. Ang minimum number flex pagdating sa pagdating sa beam section, okay? Tandaan to, guys, no? Minimum number of legs. Minimum, so ito na yung pinakaunti, no? Pinakaunti na pwede mo number flex is always 2 legs, no? 2 legs. Kasi hindi pwedeng isa lang, no? Hindi pwedeng isa lang yung legs mo diyan. Minimum number of legs yan, 2 lagi, no? So, pwede naman, kunyari, meron kang bakal dito. Tapos, meron kang ano dyan, na reinforcement. So, ilang legs na yan pagdating dyan, no? 1, 2, 3. So, 3 legs na yan, no? 3 legs. O, pwede naman, kunyari, dagdagan mo pa ng bakal, tapos lagyan mo pa ng kapit na na, tawag dito, na lateral, transverse reinforcement. Madadagdagan yung legs. By the way, guys, yung legs, no? Legs, yan yung tinatawag natin na ito yung para sa stirrups, yan. Legs yan. Legs tawag dyan, no? Legs tawag dyan. Yan yung nagre-resist na ating shear force, no? So, kasi ang shear force mo sa beam, lagi lang naman yan pababa. Excuse me. So, ang legs ang sumasalo ng shear force. The legs are the parallel, no? Yung parallel sa VU. Parallel sa VU, yan yung legs, no? Yan yung sumasalo ng shear. So, by the way, no, siguro kahit makarating tayo ng column, kung ano yung number of legs, kung ilan yung number of legs na sumasalo dun sa shear force, yun yung i-consider natin. Always parallel, no? Parallel sa VU mo, no? Parallel sa shear force yung number of legs na yan na tinutukoy. So, ayun, no? We can now compute, no? Yan, arawan lang natin dito, no? So, ayun, I hope na gets yun, no? I hope that's helpful. Okay, so AB min natin, again, we are not given number of legs with this problem, no? So, we will use the minimum value for legs na 2, no? So, n legs is 2 legs, no? 2 legs. Minimum yon 2 legs. Kunyari, sinabi sa problem 3, edi 3 gagamitin mo, 3 legs. O, edi 2 legs lang tayo kasi wala naman sinabi, no? So, yan. Compute for this formula gagamitin natin, no? So dige ito pangalanan natin. This is formula A, formula B, no? Ayan, sige, yung formula A muna tayo. So ayan. So AB min natin 2 times pi over 4. Diameter ng stirrups natin 10, no? 10 mm squared is equal to 0.062 square root ng F prime C mo 28, beam width mo 400, then S over Fy, I think Fy is 275, no? 275. Then makuha nating S dito, pangalan natin tong S1, no? S1. So that's 2 times pi over 4, 10 squared is equal to 0.062 square root ng 28 times 400 times alpha x over 275. Pwede nyo i-rearrange yung formula, pero shift solve ko na to. So, nakuha natin dito ay 329 mm, no? So, hindi sinabi kung magra-round down tayo sa nearest watt, no? Pero sa pag walang sinabi, assume natin na 10 mm yung natin. Round down, no? By the way, guys, no, sa spacing nagra-round down tayo. Pagdating sa spacing ng mga stirrups, hindi tayo nagra-round up, no? Kasi bakit? Kunyari, ang kailangan mo dyan is 329, no? Tapos ginawa mo 330. Tapos ang dito naman is 320, no? Dalawa lang yung choices mo, eh. Round up or round down. So, ang gagawin natin, no, hindi mo pipiliin yung 330.
Dito ka sa 320. Bakit, no? The more na mas masinsen or mas magkakalapit yung stirrups mo, mas mataas yung shear ano niya, shear capacity niya, no? Pagdating dun sa section mo. Mas ano siya, tawag dito, paano ba siya explain? Mas okay siya pag re-resist ng ano shear force, no? Ayan. 320 yung gagamitin natin, no? So, S1 na natin to. S1 is equal to 320 mm OC. Ayan, OC. Tapos dito naman tayo sa ano, sa ah, Formula 2, no? Formula 2. AB min. Okay. Diretso na natin, no? Ayan, AB min mo ay 0. Hindi. Ito lang pala. Yung 2 times pi over 4 10 squared, no? Is equal to 0.35 beam width. Diretso na natin. Beam width natin 400 times mo yung S, yung spacing na hinahanap natin, spacing over FY, no? So, 275. So, ang S mo dyan, S2, pangalan natin siyang S2 ay, okay, calculate natin. 0.35 400 alpha x over 275. So, ang S2 natin ay 308, no? Mm. Guys, yung whole number ko na, no? Kasi round down din natin to sa, ano? Sa nearest 10 mm multiples, no? So, approximately, this is 300 mm OC, no? So, between sa dalawa, anong pipiliin mong value, no? Sabi dito, maximum eh. So, maximum between, no? So, ibig sabihin, maximum value pagdating sa spacing, minimin nun, is yung mas mababa, no? Mas mababang value. So, pagdating dito, kukunin natin is yung 300 mm OC. But, then again, no? Kailangan pa natin i-check yung maximum natin, no? Yung S max natin, saka yung dalawa yan, 600, o kaya yung D over 2. Pipiliin natin dito is yung smallest, no? Pagdating sa S max, no? Yung minimum niyan, dalawa na yan. Okay? So, ayan, S max tayo. S max. Ano yan, 600, o kaya D over 2. By the way, minimum to, na minimum itong dalawan to. So, ang D mo, kasi ang given mong D ay 600. Tapos, divide mo sa 2, so that's 300 mm OC, no? So, in conclusion, no, dito, para sa shear force na VU mo na 150 kN, ang nag-govern sa atin ay yung 300 mm OC, no? So, therefore, letter A is, spacing mo dyan ay 300 mm OC, no? Ayan, 300 mm OC. Okay, so next tayo, no? Sa pangalawa naman, calculate the required spacing if the factored shear at critical section is BU is equal to 300 kN, no? So, ayun, 300 kN, no? Sige, solve natin yan. Letter B. Itiman nga natin. Letter B. VU mo daw ay 300 kN, no? And by the way guys, hindi nagbago yung section natin, yun pa rin yun, no? So we can still use the same properties, no? So VU mo daw ay 300 kN, no? So since same problem naman to, same situation, same properties, gamitin na lang din natin yung na-compute natin para dun sa table, no? So 300 kN daw, saan yan nagpo-fall, no? Saan yan nagpo-fall? Dito yan sa gitna ng PVC saka 3 PVC, no? So basically that is zone C, no? Zone C. Zone C. Or 300 kN natin, nandito yan sa zone C, no? Zone C. So ano naman yung S based on AV, no? Ano naman yung S based on AV na yan, no? So we can compute for the spacing using the AV. Ano ba yung AV? Yung AV natin, yun yung FYT. Ayun, no? Yung AV, FYT. AV is equal to FYT D over S. Tama ba? Wait lang, check natin yung reference, no? Ayun, nahanap natin yung tamang formula. Yan, yung VS is equal to AVFYT D over S, no? So, ibig sabihin sa problem na to, kailangan natin yung VS. Paano natin kukunin yung VS, no? Kung naalala pa, yung yung kanina, ito,
yung PBN is equal to VBS plus V times quantity VC plus VS, no? Ayan, so gagamitin natin yan, no? So, lagay lang natin dito para makuha natin yung VS, no? VU is equal to VC plus VS. So, ang VU natin ay 300 kilonewton is equal to 0.75 by the way, no? And yung VC natin, I think naka-store sa letter A. Store yan sa letter A plus VS, no? VS. So, we can solve for the value of VS. Shape solve lang yan, no? 300 kilonewton is equal to 0.75 alpha A plus alpha X, which is yung VS natin. Ayan. So, ang nakuha natin dito ay 184.106693 kilonewton, no? And we can store this value sa letter B. Let's store this value sa letter B. Okay. So, gamitin natin to formula na to para makuha natin yung spacing. So, VS natin naka-store sa B. Sa letter B. So, AV natin, again, AV lang natin is yung minimum natin, no? Kasi hindi tayo given ng number of legs. So, that's 2 times pi over 4. 10 squared, no? Again, yung 2, yun yung number of legs. That's the minimum number of legs pagdating sa isang beam section. So, yung 10, yun yung diameter ng stirrups natin, 10 squared. Tapos, FYT natin, 275. Tapos, D natin, effective depth, 600 over S, no? Spacing, no? And by the way, guys, kilonewton to, no? Kilonewton. So, kailangan nating i-times 10 raised to 3 pa to. Para maging newton siya, no? Bakit? No? Kasi, guys, ito, magiging mm squared to. Tapos ito, yung 275 mo, newton mm yan, no? Newton mm squared kasi nga MPa yan. Tapos ito, mm. Tapos yung spacing mo na to, din, no? So, dapat newton na magtutugma sila sa units, no? So, ayan, makuha na natin yung S. So, that's alpha B is equal to, alpha B times 10 raised to 3 is equal to 2 times pi over 4. 10 squared, 275, 600 over alpha x, no? Shape solve lang natin, makuha na natin yung spacing natin dyan. Processing, no? Canon. Shoutout sa'yo, Canon. Processing ka. So, yun, no? Tapos na yung processing. Nakuha natin dito ay 140.78 mm. So, round down natin yan sa nearest 10 mm multiple. So, magiging 140 mm OC, no? 140 mm OC. And we can check for the S-max, no? Ano ba yung S-max pagdating dito? Guys, by the way, yung S-max, no? Bawal tayo lumagpas doon sa spacing na yon. So, yung kukunin natin dito is yung mga pinamaliliit na spacing, no? Yung S-max natin pagdating sa zone C ay 600 or D over 2. So, 600, tapos D over 2, 600 over 2 lang, no? So, 300 MMOC. So, meaning, ang mag-govern mo na spacing dito ay 140 MMOC, no? So, ayun, that's for letter B. Pero tuturuan ko kayo, guys, ng shortcut, no? Kasi mahaba yung formula yun, kakabisaduhin mo pa yan, yung V is equal to ABFYT, D over S, no? Ang daming nangyayari. Nakakabisaduhin mo pa yan. Tuturuan ko kayo ng concept, no? Tinuro lang din to sa akin ni Engineer Makan, kung nanonood kayo doon, no? Shoutout sa'yo, Engineer. Ayan. Pwede natin gamitin yung concept ng stress is equal to P over A, no? So, ano ba tong concept na to, yung stress is equal to P over A? Diba ito, yung P mo, yan yung force, Newton. Tapos ito, yung A mo, mm squared yan, no? Mm squared. Di magiging force, dapat yung unit na nasa kabila, Newton per mm squared din, which is the unit of stress yan, diba? So, ayan, no? So, ano ba yung stress na gagamitin natin na yan? Yan yung sa Fy, no? Fy. Fy to. So, meaning, yung stress natin, yan yung FYT, is equal to P over A. Ano ba yung P, no, na gagamitin natin? Yun yung sa VS, no? Kasi, yung unit ng VS natin is Newton, no? Force yan, by the way, yung VS, no? Ayan, no? VS, Newton yan, no? Newton, no? So, VS natin, yan. Dapat in smallest units, no?
Newton to. Divide mo sa area, no? Area. So, that's N times pi over 4 ds squared, no? Tapos, asan dyan yung D saka S, no, classmate? E di, ano, D over S, ayan. Magka-cancel yan. So, explain lang natin yung unit analysis, no? FYT, that's Newton per mm squared. Tapos, itong VS mo, Newton yan, no? Tapos, ito, mm squared yan kasi area, no? So, yung D natin, mm din yan. Tapos, yung S natin, din, no? Oops, So, basically, magka-cancel lang tong dalawang to. So, bakit D over S? Bakit D over S yung ginagamit natin? Kung babalikan natin yung concept, no? Yung kanina, saan na ba yun? Hindi, drawing na lang ulit natin, no? Sabi natin, kunyari, cut natin to. Pangit talaga ng drawing. Ayan, cut natin yan, no? Cutting plane. Dito, meron ka reaction, no? Sabi natin, ang cracks daw is nag-occur dito sa length na to, no? Yang D. Yan, yung D na yan, no? Yung from D na distance or effective depth distance from the face of support. Yun yung sabi natin, no? Yan yung critical section. So, naglalagay tayo dyan ng naglalagay tayo dyan ng stirrups, no? So, meaning, ito, yung mga yan, spacing yan, no? Spacing yan. Kaya, mangyayari, D over S, no? D over S. Hanggang sa mapunan mo yan yung sa length na yan. Kaya nangyayari, dinidivide natin, no? Yung effective depth over S, no? So, kung ilan man yung, na yan, kung ilan man yung stirrups na ilalagay mo dyan, ayun yun, no? Basta guys, nagigets nyo ba? No? Medyo mahirap explain, no? Kung may mga nanguguluhan kayo kay Engineer Makan, baka matulungan niya kayo. Pero sa akin, ayun, yun yung pagkakaintindi ko, no? Kasi ang effective depth na yan, yung critical section natin, pagdating sa sa shear force. Tas ayun, naglalagay tayo ng stirrups doon, 'di ba? Tas may mga spacing 'yon. So ayun lang yung Kaya dito nakuha yung ayan. So, nagets ba 'yon? Yun na yung gagamitin nating formula simula ngayon, no? Pero try nating i-solve. Gamit yung yung sa stress is equal to P over A. So, ang FYT mo daw ay 275. I-block natin, no? 275. MPa is Newton per mm squared. Is equal to VS mo na nakastore sa letter B. Okay, times 10 raised to 3 mo yan para maging Newton. Over, AB mo, that's 2 times pi over 4. Diameter na stirrups, 10 squared. So, this is mm squared, no? Tapos, D mo, effective depth, 600 yan, no? Tapos, ang spacing mo is din, no? So, ayan, no? Tugma naman yung unit analysis natin. Then, we can now solve for the value of S, no? Promise, same lang yan, guys. So, sige, try nating isolve. Alpha B, alpha B times 10 raised to 3 times, over 2 times pi over 4, 10 squared, 600 over alpha x. Ayan. Ayan. So, hintay lang natin, no? So, yun, lumabas na agad, no? Kasi same lang yung answer. 140.78 mm. And we round down to 10 mm multiple. So, 140 mm OC, no? So, yun, no? Same lang, no? Same lang, no? Siguro dyan din kinuha yung concept na to. Sa pagkakaalam ko, no? Dyan lang na ata din. Dito yan. Dito kinuha yan. Ayan. So, ayun, no? So, for the, so, lagay natin dito at VU is equal to 300 kilonewton. Pangit na sulat. S is equal to 140 mm OC. Ayan. So, box na natin yung mga tamang sagot. Ayan. Box natin. Oops. Ayan. So, letter C tayo, no? Letter C. Yung last na BU na pinapahanap. Ano yung BU natin doon? 500 kilonewton daw. Ayan, by the way guys, ayan, no? 500 kilonewton, no? 500 kilonewton. VU is equal to 500 kilonewton. So, ganun lang ulit, no? Gagamitin pa rin natin tong na to. Etong tag dito. Formula na to.
So, ayan, alam natin yung 500 nasa gitna ng 3 PVC saka 5 PVC. So, meaning, ang 500 kilonewton mo ay nandito, no? 500 kilonewton. Okay? So, ayun, no? May ano lang, no? Meron lang tayong konting revision pagdating sa S-Max ng Zone D, no? 300 saka D over 4 yan, guys, no? So, hindi natin napalitan yung kanina sa concept, no? Pero, I hope umabot kayo dito sa part ng video na to para napalitan natin yung correction, okay? So, yun. Again, yung 500 kilonewton natin, nagpo-fall yan dito sa ano, sa 3 PVC, sa 5 PVC, dito yan sa gitna niyan. So, ang gagamitin ulit natin na formula is yung kanina lang din, no? Tapos, nagbago lang yung S-Max, no? 300 saka D over 4 na. So, okay. Sige, solve natin, no? Kunin ulit natin yung value ng VS, no? Kasi magbabago na yon, no? Kasi 500 kilonewton na to. So, 500 is equal to 0.75. Ano lang to yung VU is equal to ano, fee quantity, VC plus VS, no? So, yung VC natin na-store pa rin yan sa alpha A plus VS. So, una natin yung VS natin na value. Okay, so 500 is equal to 0.75 quantity alpha A plus alpha X. Ayan. So, ang nakuha natin dito ay 450.7733597 kilonewton, no? Kilonewton. Store natin to sa letter B. Ayan, store natin yan sa letter B. Then again, we can use the, ano, yung formula, no? Pwede nyo pa rin naman gamitin to. Wala naman problema dyan, no? Pero to kasi dito ko gamay, no? Sa concept na to. So, ito na yung gagamitin ko all throughout pagdating sa pag-solve ng mga spacing, no? Or iba man ko ano may hinahanap. Pagdating do sa zone, zone C sa D, no? Ayan na yung gagamitin kong formula. So, ayan, sige, ano tayo. Gamitin natin yung formula ng stress is equal to P over A. Then, yung FYT natin, di nagbago, 275. Ang VS mo nasa B, times 10 raised to 3 kasi kailangan natin Newton, no? Smallest unit. Over, 2 times pi over 4. 10 squared diameter na stirrups, times D, effective depth, 600 over S, no? Hinahanap natin S. So, yung S na na-compute natin is, okay, shift solve lang natin to. 275 is equal to alpha B over 2 times pi over 4. 10 squared, 600 over alpha X. Okay, processing nakuha natin dito ay 57.5 mm, no? And we round down to the nearest 10 mm multiple, so 50 mm. 50 mm OC. So, ayan, meron ka ng isa. But you will still check for the S-Max, no? So, S-Max, again, pagdating mo sa zone D, ang S-Max mo ay 300 or D over 4, no? So, sige. S-Max mo ay 300 or D over 4. So, ang D mo ay 600, tapos divide mo lang sa 4. I think that's 150 mm, no? 150 mm. So, therefore, ang nag-govern is yung na-solve natin na 50 mm OC. So, lagay na natin at VU is equal to 500 kilonewton. Ang spacing mo dapat ay 50 mm OC. Ayan. So, box na natin yan. Box mo. Okay. So, yun, recap lang, no? Kapag ang VU natin ay 150 kilonewton, ang spacing natin na re-require ay 300 mm OC, no? Pagdating naman sa ano, sa 300 kilonewton, kailangan natin 140 mm OC. OC guys, on center 'yon, no, on center. Okay, tapos ang pag 500 naman yung VU natin, kailangan natin ay 50 mm OC, no. So ano ba yung OC na 'yan, yung pinagsasabi ko? So kunyari, meron kang beam section ulit. Drawing natin, no. Ayan, lakihan na lang natin, no. Tapos kunyari ito yung ano mo, stirrups mo, no. Ayan. Kunyari yan yung stirrups mo. Yung OC na sinasabi dito, ito yung center to center distance. Oops, ayusin natin. Center to center distance nung
or spacing nung stirrups mo each, no? So ayan, yan S, no? Yan. And yung center to center distance yan. Yan yung millimeter OC, no, on center. Okay, so ayun, ito yung summary nung number 1 natin, na problem 1. Ayan. So, ayun, sige, next problem tayo siguro. So, ayun, sa ating next problem, meron tayo ditong a 10 meter long, 30 cm by 69 cm beam, loaded as shown, has the following loads, no? So, sabi, ang PLL load na ito ay 86 kilonewton. And our WLL is 27 kilonewton. Oops. Kilonewton meter. Then we have unit weight ng concrete na 24 kilonewton per cubic meter, no? So FRMC daw natin is 23, FYL is 420. Excuse me. And for FYT is 280 megapascals. We're given a steel cover of 70 mm para sa limang 26 mm na bars. So we will determine the spacing of 10 mm stirrups at the critical section, no. And in-emphasize dito na we will use a detailed calculation for shear strength of concrete. Okay? So ayan, okay. So for now, kunin muna natin effective depth, no, since we are given na here na cross section. So ang ating width ay 30 cm, so that's 300 mm. Then we have a height of 69 cm, or that's 690 mm, no? Okay, so we can get the effective depth. How do we get the effective depth? We minus 690 by 70, no? Yung steel cover kasi natin, no? So that's 690 minus 70, so that's 620 mm. Okay? So, take note lang guys, no, itong mga loads natin is still unfactored, no? We still have to factor this one. So, before that, kunin muna natin yung WDL natin, or yung dead load, no? We're not given a superimposed load, so ang dead load na natin is yung self weight niya, okay? So, sige, lagay na rin din natin, no? W self weight, no? Equal yan sa unit weight, no? 24 kilonewton per cubic meter times the cross section of the beam, no? So that's 690 times mo sa beam width na 300. Oops, dapat pala naka meters guys. So kasi cubic meter yung denominator ng ano kilonewton per cubic meter, no? So that's 0.3 meters times 0.69 meters. Okay? So we can get the WDL. Ang WDL natin is 24 times 0.3 times 0.69. So that's 4.968 kilonewton per meter. Okay? So pwede na natin ilagay yung update natin yung loadings, no, sa ating beam section, sa ating beam, no, or beam section rather. So ayan, drawing lang natin ulit. So, ano pala guys, no, ang ating beam ay simply supported. So, we can put a pin here. Tapos dito roller. No? Simply supported din yung ganun, pin sa roller. So, ayan, no. Apply natin ng load. Apply natin ng load yung ating beam, no. And dapat factored loads, no, kasi we are using ultimate stress design. Ultimate strength design, no. Okay, so sa ultimate strength design, 'di ba? Ano ang gamit natin doon? Factored loads, no? And here yung mga loads natin is still unfactored, no? So we have to apply load combinations. So paano to? Okay. So this is 1.2 ng dead load. Ang dead load mo ay 4.968 plus 1.6 ng live load, no? Uniform live load. So that's 27 kilonewton per cubic meter. So anong value nito? Ang value nito ay calculate natin. 1.2 times 4.968 plus 1.6, 27. So that's 49.1616 kilonewton per meter, no? Tapos meron pa tayong live load na point load sa taas. Ayan yung 86, no? And yung distance daw niyan is 2 meters, no, from pangalan natin.
A, B. So, 2 meters from B, no? Lagyan natin. So, we will apply din yung load combinations dyan, no? Wala kang dead load dyan na, na point load. So, 1.6 live load lang yan, no? 1.6 times 86. So, that is, calculate natin, 1.6 times 86. That is 137.6 kilonewton, no? Kilonewton, guys. Okay. So, ayan. Pwede na nating, lagay muna natin dimension pala. The overall length of your beam is 10 meters. And yung distance ng point load natin from support B is 2 meters, no? So, ayan. Kunin muna natin yung reactions. Okay. So, pwede tayong mag-moment sa either A or sa B. So, ako magmo-moment na lang ako sa A, no? Moment tayo sa A. Moment at A. Clockwise positive ako lagi. Clockwise positive. So, ayan. Moment tayo sa A. And by the way, yung reactions natin dito is RA. Tapos, RB. Pataas lang, no? Pataas. Okay? So, summation ng moment at point A. So, 0 is equal to 137.6. Tapos, distance niya from RA or the point A is 10 minus 2, no? Plus natin yung by the way plus, no, kasi ganito yung ikot niya, no? Positive yan, no? Clockwise. Gets naman yun, no? Gets naman yun. Shoutout sa mga nag-strema dyan, nag-toss. Design na kayo, no? So, ayan. Tapos yung uniform load natin na 49.1616. Tapos, since naka-kilonewton meter to, times natin yung yung length nun, kung saan siya nag-act. So, alam natin, itong uniform load na to, nag-act to entirely sa beam. So, that's times 10 meters, no? 10 meters. Tapos, times mo yung moment arm niya. By the way, kapag uniform load, no, nag-act siya sa gitna, no? So, ang distance nito is 10 over 2, no? Ganun din sa kabila, 10 over 2. So, lagyan natin dyan, 10 over 2. Okay? Tapos, kulang na lang natin yung RB, no? Yung natin. And negative yan kasi, yung ikot niyan, yung RB na yan is pa ganyan, no? Counterclockwise, no? So, okay? Gets naman yun, but negative. So, ayun na yun. RB times mo yung distance niya is 10 meters daw from point A. So, ang RB natin dito ay 0 is equal to 137.6 10 minus 2 plus 49.1616 times 10 10 over 2 plus, minus alpha x times 10. Yung alpha x natin, by the way, yung RB. Okay, so shape solve. Nakuha nating RB ay 355.888 kilonewton, no? Kilonewton. So, highlight muna natin yan. Ayan, highlight natin yan. So, pwede nyo rin kunin yung RA, no? Wala namang problema doon. Pero ako, hindi ko nakukunin, no? Kasi magme-method of sections na lang ako, no? Magkakat na lang ako para mapalabas ko yung internal forces doon sa critical section kasi hinahanap natin yung spacing na stirrup sa critical section. So, meaning, ang kukunin din natin na VU dito is yung sa critical section, no? VU at CS din yan. So, okay? So, drawing lang natin yung yung beam pag kinat na natin siya. Ayan. So, dito ako nag-cut, no, sa may side ng ng B, no? So, this is ito yung RB. And by the way, RB natin 355.888 kilonewton. Then, meron ka pang mga loads dyan na nag-a-act, no? Ito yung 49.1616. That's kilonewton per meter. So, ano yung niyan? Ano yung length niyang kinat natin na plane? Or yung kinat natin na na side?
Yun yung effective depth, no? Kasi 'di ba yung critical section natin, nag-act siya sa length na critical depth from the face of support, no? So ito yung D, no? Ano ba yung D natin? 620 mm, no? So that's 0.62 in meters, no? May meters natin kasi kilonewton meter, dapat meter din to. So ayan. So dito natin makikita yung internal force VU, no? VU at CS yan, no? Tapos meron din diyan moment, no? MU. Parehong at CS yan. Kasi, by the way, ba't ko kinuha yung MU, ba't natin hahanapin? Kasi, apply natin ng detailed calculation for shear strength, no? Detailed yung gagamitin natin, guys. So, ayan. Pwede natin kunin yung VU, no? VU at CS, at CS is equal to, paano ba yan? Di mag-summation ka lang ng forces vertical, equal to 0, no? So, 0 is equal to, pataas RB, that's 355.888, no? Tapos, minus mo yung, yung uniform load, 49.1616. Times mo yung, yung length, no? 0.62 para maging kilonewton, no? Para makancel yung meter sa baba, okay? Tapos, pababa din yung VU, no? So, ayan, no? Summation ng forces ka lang. Therefore, ang VU mo is 0 is equal to 355.888 minus 49.1616, 0.62 minus alpha x. Okay? So, ang nakuha natin dito na na VU is 325.407808 kilonewton, no? VU yan at CS to. At critical section. At CS, no? VU at critical section. Ayan, no? So, pwede natin din i-solve yung MU, no? Pero highlight na natin to yung VU natin. Okay? Store na rin natin sa letter A. Yung ating VU. Let's store this one sa letter A. Ayan. So, yung MU natin, MU at CS, no? Magmo-moment lang tayo dyan, no? This is your critical point, no? Tawag dyan critical point, no? So, dyan tayo magmo-moment. Pwede natin gamitin yan. Pwede ka rin naman mag-moment dito sa B. Wala nang problema doon. Pero ako, magmo-moment na lang ako sa critical point. So, lagay natin dyan, MU at CP is equal to 0, clockwise positive. Okay? So, paano yung moment nyan, no? So, dito yung reference natin. So, lahat ng pababa na clockwise, positive. Lahat ng counterclockwise na pataas, negative. Okay, so 0 is equal to MU. MU natin, by the way, clockwise, no? Clockwise. Kaya positive siya. Okay, tapos, plus mo yung plus mo yung uniform load na 49.1616 times 0.62 para makancel yung 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 per meter dun sa kilonewton per meter. Tapos, centroid is 0.62 over 2. No? Kasi mag-aak yan dito, no? And ang distance niyan is, yung resultant pala tawag doon, 0.62 over 2. Resultant, no? Resultant ng force. Okay? Tapos negative kasi yung RB natin is counterclockwise, so that's 355.888. Then distance nito is 0.62. No, hindi na tayo magta-times ng 0.62 over 2 because this is just a force, no? Ito na yan, force na yan. So moment arm na lang. So we can now solve for the MU, no? So okay, 0 is equal to alpha x plus 49.1616. 0.62 times 0.62 over 2, okay, minus 355.888, 0.62. So, shift solve, ang nakuha natin ay 211.2017005 kilonewton meter. Okay, highlight lang din natin. So, this is at CS pala, no? Nakalimutan natin lagay na lang natin CS. Okay. So, store natin to sa letter B, no, ng calculus nyo. Okay? So, ayun na, kompleto na yung yung mga forces natin and also yung moment natin na kailangan natin sa detailed calculation. So, we can now solve for the mamaya na to. Okay? Mamaya ka na. Solve na natin to. Yung
detailed calculation pagdating sa VC, no? Usog lang natin siya dito. Okay? Lock natin. Yun. So, VC1 natin, no? Papangalanan ko tong 1, 2, and 3, no? So, VC1 natin is VC1 is equal to 0.16. Lambda natin guys, 1.0 lang, no? Kasi hindi naman sinabi kung ang concrete natin ay lightweight, heavyweight, or anumang weight yan, no? So, we will assume na regular weight ng concrete lang, no? Normal weight pala, normal weight ng concrete lang to. So, we can disregard that or 1.0 lang lagay natin. 1 lang siya. Kasi yun yung value ng normal weight na concrete, no, na lambda, 1 lang. Okay? So, square root na natin. Ang F'(C) natin, by the way, is 23, no? Yeah, 23. Okay, plus 17. Rho W, no? Hindi pa natin nasusolve yung rho W. But we can solve for rho W. Again, what is rho W? Steel tensile ratio within the web at section considered in shear. So, ano ba tong steel tensile ratio? No, that's yung AS tension, no? Yun yung tension bars mo. Okay? So, ito pala yung ginawa ko kanina, guys, no? Kung napapansin nyo, na nag-cut na lang ako ng section, no? Pwede kayo mag-shear and moment, walang problema doon, no? But, for me, mag-shear and moment kayo, then magre-ratio in proportion kayo para makuha nyo yung, VU at critical section. But for me, tedious yon, so I will use na yung, cut na lang ng section. Okay? So, pwede natin kunin yung rho W. Ano ba yung rho W na yan? Yun yung A extension divided by BWD, no? So, makukuha natin yung A extension kasi given tayo nito, yung baba. Ayan. So, ano daw yan? 526 mm daw yan. Okay? So, pwede natin i-solve yan. So, that's 5 times pi over 4, 26 squared, divided by beam width mo. I think your beam width is 300. Then, your effective depth is 620. So, that's 300 times 620. Okay, so yung rho W natin is 5 times pi over 4, 26 squared, divided by 300 by 620. No? So that's 0. 0.0, that's 0.001427228 no? And we can store this value sa letter C. Okay? Store natin yan sa C. Okay? So, lagay natin dito, no? 17 times C. Tapos, VUD, no? VUD over MU. And again, sa gantong equation, we are dealing with smallest units. Kasi ito, Newton mm to. Mm squared. Okay? So, kailangan natin ng smallest units, no? MPa yan eh, yung F'(C). So, ayan, VU natin nakastore sa letter A, no? Then, we multiply it to times 10 raised to 3 para maging Newton, no? Tapos, effective depth, 620 divided by moment, no? Nakastore sa B. So, that's B times 10 raised to 6, no? Para maging Newton mm. Kasi ito, ano to? Newton na to. Kasi ito, mm. So, ito, Newton mm na din. Kakancel lang sila, no? Okay, tapos, beam width. Beam width natin is 300 times 620 na depth, no? Again, beam width is 300. Then, we can now solve for the value of VC1, no? Calculate natin yan. 0.16 times square root ng 23 plus 17 alpha C times alpha A times 10 raised to 3, no? That's yung VUD natin, yung alpha A. Times D natin 620 over alpha B times 10 raised to 6. Then, we can multiply it to our beam width times 620 yung depth. So, ang nakuha natin value dito ay 185.8339192 kilonewton, no? This is in kilonewton. Okay? So, mamaya na tayo mag-store ng value pag nakuha na natin lahat, kasi pipiliin natin dito yung pinakamaliit sa kanilang tatlo. Smaller, no? Pinakamaliit. So, yung minimum value. Okay? So, VC2 is just 0.16
square root of F prime C plus 17 rho W. Nawala lang yung VUD over MU, no? Okay. So, lagay natin 0.16 square root ng 23 plus 17 rho W nakastore sa C times 300 times 620, no? 620. Okay. So, VC2 is going to be uh, 0.16 plus 17 rho W, which is nakastore sa C, no? Times 300 times 620. So, ang nakuha natin dito ay 187.8529246 kilonewton. Okay? Then, we can now solve for the last equation, VC3. So, that is 0.29 square root of F prime C, which is 23. Tapos, beam width times effective depth. No? So, VC3 natin ay 0.29 square root ng 23 times 300 times 620. Okay? So, ang nakuha natin value dito ay 258.6871524 kilonewton, no? And among the three equations, ano yung naglabas ng smallest value, no? So, basically, that's VC1, no? It's showing na yun yung may pinamalit na value and we will choose yung VC1. Okay? VC1 yung pipiliin natin for our VC. Okay? So, we can now store this value sa letter D, no? Let's store this value sa letter D. Okay? Okay? Let's store that value to letter D. Okay? So, again, balikan natin to, no? Kailangan natin to. So, kailangan natin malaman kung anong zone nagpo-fall yung ating ating VU, no? And by the way, this is 300 tapos D over 4 pala, no? Correction lang yan, guys. Correction. And ito, same lang to. Yan. Okay? So, tuloy tayo. So, 0.5 0.5 BC, ang value niyan ay ididiretso ko na sa calcu, guys, no? Bali yung VC nyo naka-store sa sa letter D, okay? So 0.5 times 0.75 alpha D, okay? So this is 69, no? 69.7, okay? Ang phi BC mo naman ay, and by the way, yung phi natin 0.75, na wag kakalimutan yan pagdating sa shear. This is 139.4, okay? Then yung 3 PBC natin, that's 418.1. Then yung 5 PBC is 696.9. Okay? So, among these different zones, saan nagpo-fall yung ating no? So, by the way, this is zone A, B, C, D, and E, no? Okay? So, based on these three zones, saan nagpo-fall yung VU natin? And by the way, yung value ng VU natin is 325, no? 0.407808. So, technically, dito yan, no? Sa may zone C, no? Dito yan nagpo-fall, no? Yan. So, yung VU natin, dito nagpo-fall sa zone C. So, we will use the formula na nakapaloob dito sa zone C, no? So, ano ba yan? Ito yung S is equal to AV FYD over VS, saka yung S max niya, 600, saka D over 2. Okay? So, we can now solve, no? But first, kailangan natin makuha yung value ng VS natin, no? So, para natin kukunin yung value ng VS natin, i-equate lang natin yung VU must be less than or equal to VBN, no? Okay? So, VU is equal to 0.75 VC plus VS. Okay? Yung VN natin kasi yun nominal shear capacity. VC plus VS lang siya. Okay? So, we can now plug in the values, no? VS lang naman yung kulang natin. Ang VU natin naka-store sa letter A, no? Okay? Tapos ito 0.75 and yung VC natin nakapaloob yan sa letter D. Okay? So, alpha D plus VS. Okay? So, we can now solve for VS. Okay? So, input lang natin sa calcu.
is equal to 0.75 alpha D plus alpha X. Okay? Ang BS natin ay, nakuha natin VS ay 248. Oops, i-block natin. 248.0431582 kilonewton na. Okay, kilonewton. And we can store this value sa letter E. Okay? And we can now solve for the spacing, no? Pero pwede nyo rin naman gamitin tong formula na to. But I will not be using that formula, no? Gagamitin natin yung simplified na formula, which is yung stress is equal to P over A, no? So, ano ba yung stress is equal to P over A? That's yung FYT. Is equal to VS over N legs times pi over 4 ds squared times d over s, no? I think na-explain ko na yung concept niyan kanina, no? Kung paano na-derive yan. Okay, so ito na yung gagamitin natin all throughout sa calculation ng shear. Okay. Applicable din to pagdating sa columns, no? Applicable yan basta shear. Okay? So, plug in na natin yung values, no? I think ang FYT natin dito ay 280 MPa, no? Kung mapapansin nyo, given din tayo ng FYL, no? Pero hindi natin yan gagamitin kasi this is for longitudinal bars. Longitudinal bars. And yung FYT natin, ito yung para sa transverse or yung para sa stirrups, no? Yun lang yung gagamitin natin. 280, okay? So, let's solve. 280 is equal to VS na nakastore sa letter E. And times 10 raised to 3 lang natin kasi we need the smallest units. Okay? Tapos N legs, no? We are given the number of legs actually, no? Hindi tayo gagamit ng 2 kasi given tayo ng number of legs. So, ano yung number, ilan yung number of legs natin? This 1, 2, 3, 4, no? And again, yung legs mo is, yun yung sumasalo ng shear force, no? Parallel siya sa shear force, no? So, kasi pagdating sa column, guys, no, ano lang, trivia lang, no? Pagdating sa column, dalawa na yung shear force mo. Pwedeng VY, pwedeng VX, no? So, kung ilan yung kunyari, ganito yung column mo, no? Ayan. Tapos, ito yung mo, no? Yung lateral ties mo. Tapos, meron ka pang ganito. Oops, sobra. Ayan, meron ka pang ganyan, no? Yung parallel sa force, yun yung sasalo ng shear force. So yun yung magre-resist, no? So basically kapag VX 3 legs. Tapos sa VY 2 legs. 2 legs, no? Pero kasi sa beam, no, lagi lang naman bababa yung niyan, shear force niyan. So yung parallel diyan 1 2 3 4, apat na legs, no? Given tayo ng number of legs. So yun yung gagamitin natin. So that's 4 times pi over 4. Tapos DS natin is 10 mm stirrups. Okay. Tapos effective depth natin 620 over S. And we can now solve for the spacing. Okay. Okay. So 280 is equal to alpha E times 10 raised to 3 over 4 times pi over 4. 10 squared, then 620 over alpha X. Okay. So shift solve lang natin. Okay. Ang makukuha nating spacing dito ay 219.9 mmOC. Or, sabi sa problem, we will round down to the nearest 10 mm multiples, no? Answer must be a whole number daw eh. Pero hindi sinabi kung anong multiple, no? So, we will assume na 10 mm multiples. Okay? So, ayan. So, that's 210 mmOC, no? So, hindi pa tayo tapos kasi i-check pa natin yung sa S-max niya, no? And again, nag-fall tayo sa zone C. So, ang S-max mo ay either 600 or D over 2. So, S-max, it's either 600 or D over 2, no? So, ang D natin, 620. Divide mo lang sa 2, that's 310. So, ang gagamitin natin between the 3 is yung pinakamaliit. So, therefore, S govern is equal to 210 mmOC, no? So, box mo na yan. Box mo na yan kasi tama yung sagot mo. Okay? Tumama ata tayo dito, okay? 210
MMOC, no? Ayan, tama tayo. Okay. So, ayun, yun yung sa isang example na may detailed shear calculation, no? So, ayun, yun lang naman, no? Ayan, mag-shear and moment ka, pero pwede ka mag-cut. Ako, nag-cut na lang ako. Then, you will get the value of VU, ganyan. Okay, at specific point, sa atin, critical section. So, ayun, nakuha nating spacing is 210 mmOC. Okay? So, siguro last problem tayo. Okay, so yun guys, no, last problem tayo. Board exam problem to. Ito, no. Hinanap ko lang din sa ano, sa internet, no. This is a board exam problem. Hindi ko alam kung kailan, no. Pero ayun, solve na lang din natin, no. Sabi yan, 8-meter beam, a meter simply supported concrete beam is reinforced with 8 na 28 mm diameter tension bars and 4 na 20 mm compression bars. Beam width is 350 mm while the effective depth is 557 mm. Use NSCP 2015 provisions, no. So ayan, given tayo ng mga loading sa ng mga properties nila, no. So pinapahanap sa atin, number 1, simplified equation, ano daw yung nominal shear strength ng concrete. Pangalawa, detailed equation, nominal strength ng concrete din yan, no, in kilonewton. Tapos ano daw required spacing ng shear reinforcement. Tapos kapag 10 mm daw to, no. Kapag 10 mm diameter na stirrups. Tapos ano daw yung spacing kapag 12 mm diameter ng stirrups. Okay? So solve natin. Ayan, no. So by the way guys, no, dito pala sa number 3 sa number 4, pag nag-compute na tayo ng spacing, gagamitin na natin diyan yung ano detailed VC ng ano ng concrete, no. So sige, solve natin, no. Drawing natin yung ano, yung beam. Ito. Sabi simply supported daw. So ano yan, pin sa roller, no. Oops. Pin sa roller. Tapos ang length niyan is excuse me, 8 meters. Excuse me guys, excuse me. Ayan, 8 meters tapos meron ka daw WDL, no. Sa WLL na given yung value. Bakit tuloy? But this is still unfactored, no? Unfactored pa yung dalawang yan. Kaya yan natin, apply natin ng load combination, no? So, natin WU is equal to 1.2 ng dead load, 36, plus 1.6 ng 54, no? So, WU is equal to 1.2 times 36 plus 1.6 na 54, no? So, nakuha natin dito ay 129.6 kilonewton meter. So, yan yung load na nag-act sa buong beam mo, no? Ito yan. And by the way, yan na yun, no? Yung dead load na, given na dead load. So, hindi na natin ko-compute yung self-weight niya and what. Saka hindi rin tayo given ng ano ng gamma ng concrete. So, wala rin naman given na superimpose. So, yung overall dead load, ito na yun, no? Ayan na yan. Okay? So, ayan. By the way, sinabi rin dito, no, normal weight yung concrete natin. So, ang lambda natin ay 1.0 lang, no? Normal weight. Okay? Tapos FYT, given tayo ng dalawang FYT pagdating sa sa stirrups, no? So 275 daw pag 10 mm tapos 420 kapag 12 mm, okay? So ayun, sige. Solve natin, no? So kunin muna natin yung reactions, no? Okay? Pangalanan natin tong letter A tapos letter B, no? Pero sa mga gantong problem, guys, no, na ano na siya, na simply supported tas uniform load, pwede natin kunin yung reaction using the formula. Ano yung formula, no? Equal lang naman yung reaction niyan, no? Yung RA equal yan sa RB, no? Tapos yung RB mo equal yan sa RA, no? So basically yung R na lang, no? R na lang tawagin natin. So that's WU L over 2, no? 2. So 129.6 kilonewton per meter, tapos times mo sa 8 meters, no, para makancel tong meter. Yan, tapos divide mo sa 2.
So, basically, yung reaction mo dyan at A and B, equal yan. So, 129.6 times 8 over 2. So, nakuha natin dyan ay 518.4 kilonewton, no? Kilonewton. So, yan. Highlight natin, no? So, kapag hindi rin pala sinabi sa problem, guys, no, kung saang ano, saang critic, kung saang ano, kung saang part ng beam yung hinahanap natin na VU, we will always assume na sa ano siya, sa critical section, no? Not stated, no? So, note na natin. Note na lang natin. If not as stated, assume at critical section, no? Hindi naman sinabi kung mid-span, phase of support, or what. So, assume natin na sa critical section, no, yung BU. No, again, yung critical section, saan ba yun? Dito yung cracks. Tapos, yung length ng critical section mo from phase of support is D, no? So, ayun. Okay? So, ayan, no? Pwede tayo mag-cut ng section na lang para makuha natin yung VU, no? Cut na lang tayo. Okay? So, kahit saan naman pwede ka mag-cut dyan, pero dito naman tayo sa kabila. Okay? So, meron ka reaction daw dito. This is pin support, by the way. Yan. Tapos, may reaction ka daw na 518.4. 18.4. Tapos, meron ka pa ring loadings, no? Hindi naman nawala. That is 129.6 kilonewton kilonewton per meter. Tapos, yung distance na to, kung saan tayo nag-cut, is from the distance D, no? Pero given din tayo na effective depth, that's 557, no? So, 0.557 meters, no? Okay? So, nasan yung mga internal forces dyan? Dito, ito yung VU mo. Tapos, meron kang moment, no? MU. Okay? So, ayan. Siguro solve na natin yung VU sa MU kasi hinahanap din yung detailed calculation or equation. So, solve na natin yan, no? Bago tayo mag-proceed na magso-solve, no? Kailangan kompleto muna yung mga ano natin, no? Mga bala natin. Okay? So, VU, no? Summation tayo ng forces vertical. So, 0 is equal to, bababa yung VU mo, plus mo yung reaction mo na 518.4. Tapos minus mo yung 129.6. Tapos times mo doon sa length niya, no? 0.557 para maging kilonewton. Okay? So, VU natin, ang value ng VU natin is ikakalculate natin. 0 is equal to negative alpha x plus 518.4 minus 129.6, 0.557. Okay? So, nakuha natin value ng VU ay 446.2128 kilonewton. Okay? Highlight na lang din natin. Ayan. Tapos, we can also solve for ano, no? Solve natin yung MU, no? So, dito na lang ako magmo-moment again sa CP, no? Critical point. Critical point. So, ang tsura ng crack niyan, no? Ganito. Ayan. Yan tayo nag-cut. Okay? So, summation ng moment at CP is equal to 0, clockwise positive, no? Clockwise positive tayo. Okay? So, 0 is equal to, MU mo is, ano, counterclockwise. So, counterclockwise, so negative. Negative MU. Tapos, negative din yung ating, ano, no? Negative din to. Yung ikot nito, negative. So, negative yung uniform load na yan, 129.6 times 0.557, no? Para maging kilonewton, then we will multiply the resultant to its moment arm, no? Kasi ang resultant niya nag-act dito sa gitna. Then ito, yung d over 2, no? Which is yung 0.557, guys, no? Okay? So, ayan. Then, we can, may kulang pa ba? Ayun pa, yung ano pa, yung reaction, no? Yun naman, ikot nun, positive. So, that's 518.4. Rather, ikot niya is clockwise. So, 518.4 times 0.557.
Okay? So we can now solve for the value of our mu. Okay. 0 is equal to negative alpha x minus 129.6, 0.557, 0.557 over 2. Okay? Plus 518.4 times 0.557. Okay? So we can now solve for the value of our mu, and our value of mu is 268 0.644648 kilonewton meter, no? So, ayan. Siguro store na lang natin to sa A, no? Yung VU kahit hindi na, no? Wag na nating i-store. Unti lang naman yung value, no? Pwede nating i-type sa calc yan. Okay, store natin sa A yung moment. So, highlight lang din natin. Okay? Ayan. Tapos, ano na, no, nakuha na natin yung mga kailangan natin, no? Before anything else, kunin na natin yung raw W, no? Yung raw W. Raw W is equal to AST over BWD, no? So, ano yung AST natin? Actually, given tayo niyan, no? 828 na tension bars, no? 828 na tension bars. Ayan, no? 828 na tension bars. So, that's 8 times pi over 4, 28 squared, divided by beam width times yung effective depth. Our beam width is 350. Tapos, times mo sa depth na 557. Okay? So, we can now get the value of our raw W. Okay? So, 8 times pi over 4, 28 squared, divided by 350 times 557. So, that is 0.025268,106, no? And that is unitless. So, we will store this value pala sa letter B. Okay? So, kompleto na tayo guys, no? Kompleto na yung mga kailangan natin, no? So, pwede na tayo solve. Okay? So, solve na tayo. Okay, so number 1, simplified BC. Simplified VC, no? Ano yung formula natin ng simplified VC, no? Dapat alam natin yan by heart. Okay, so that's 0.17 square root ng F prime C BWD, no? Yun lang yan, pinaka basic na formula niyan, no? 0.17 square root ng F prime C natin is 28, no? 28 times beam width natin na 350, and then effective depth na 557. So ang VC natin is 0.17 square root ng 28 times 350 times 557. Then we got a value of 175.3683342 kilonewton, no? Or in 3 decimal places, that's 175.368 kilonewton. Okay? I-box natin, no, kasi hinahanap to sa problem 1. Okay? So, check natin kung tama tayo, no? 175.368. So, tama tayo. Okay? Checkan natin niya. 175.368. Okay? So, for number 2, ito na yung mga detailed, no? Detailed na calculation, no? So, kabisaduhin natin yung formula, no? Hindi tayo titingin sa sa kodigo. So, tingnan natin kung naalala pa natin yung formula. Okay? So, pipiliin natin, by the way, yung smallest, no? Sa tatlo. So, VC1 natin, kung naalala pa, that is 0.16. Square root na F prime C mo ay 28. Quantity to, plus 17, rho W, which nakastore sa letter B, times VUD, which is yung VU mo ay 446.2128, no? 446.2128, which is dapat na times 10 raised to 3. We need the Newton, no? Kailangan natin yung Newton. So, times effective depth, 557, divided by moment na nakastore sa A, times 10 raised to 6, no? And tapos, times natin sa beam width, no, na 350. Times effective depth, 557, no? 557, okay? So, VC1 is equal to 0.16
0.16 times square root ng 28 plus 17 rho W nakastore sa B. Okay? Times mo sa 446.2128 which is our VU times 10 raised to 3 dapat. Times mo sa effective depth 557 over alpha A which is yung moment natin, no? Times 10 raised to 6. Then we multiply sa beam width times 557. Okay? So, ang nakuha natin value dito ay 242.5279542 kilonewton, no? Hindi muna natin i-store, no? Mamaya na natin mag-store kapag nakompleto na natin lahat. Okay? So, VC2 natin, VC2 natin is ano, same lang naman, nawala lang tong ano, no? Nawala lang tong VUD over MU, no? So, paano yun? Sige, sulat na natin. 0.16 square root ng 28 plus 17 rho W nakastore sa B times 350 tapos times 557. 557 guys, no? Okay. So, VC2 is equal to okay. Tanggalin lang natin yung VUD over MU, no? Okay. So, that is 248, no? 248.7948436 kilonewton, no? So, lastly, yung 0.29, no? So, VC3 is equal to 0.29 square root of F prime C BWD, no? So, diretso na lang din natin. 0.29 square root ng 28 times beam width mo 350 tapos D mo 557. Okay. So, VC3 is equal to 0.29 square root ng 28 times 350 times 557. So, that is 288.8419621 kilonewton, no? So, among these three, ang pinakamaliit nating value ay yung sa VC1, no? Ito, guys. Yan yung pinakamaliit natin value, yung sa VC1. So, we will store that value sa letter C, no? Let's store that value to letter C. Okay, yung 242. Okay. So, actually, sagot na yan, no? Round up mo na lang sa 3 decimal places. Okay? So, try natin. So, VC mo is equal to 242.528, no? Kilonewton. Sorry, guys, ang pangit na sulat. Pero, yan yun na. Ayan. Gets naman, no? Gets naman yung pagkakasulat ni classmate, no? So, ayan. 242.528, no? Tama tayo dyan. Okay? 2 points ka na sa board exam. Grabe. Unti na lang, no? Okay? So, question 3 tayo. From number 2, no? From number 2, so gagamitin natin yung detail VC, no? What is the required spacing of shear reinforcement using 10 mm stirrups, no? 10 mm stirrups. Okay. So, sagot dyan 60, pero palabasin natin. So, number 3, no? Sa 10 mm stirrups daw, ano daw ang ano mo? Ang magiging spacing mo. So, basically, no? Kailangan natin ulit yung table, no? Kanina, no? Pero naalala pa ba yan? Dapat naalala natin yun kasi hindi yun nilalabas sa quiz, no? So, sige, drawing natin, no? Freestyle natin, 0.5 VBC. Tapos yung kabila, 0 PVC, no, guys, no? Tapos, 3 PVC. Tapos, 5 PVC. Okay? So, yan yung zones mo, no? Zones yan tawag dyan, no? Okay? Para lang naalala natin yung yung table kahit hindi bigay sa atin, no? So, dito, no stirrups required yan. Okay? Tapos yung kabilang dulo, revise, no? Re-revise mo yung section mo. Sabihin nun, masyadong maliit yung section mo para dun sa shear force. Kahit sobrang punuin mo ng yon, kahit punuin mo ng stirrups, di pa rin niya kaya yung yung shear, no? So, eto, dito naman, AV min
no? Spacing pala based on AB min, no? Okay, lagay lang natin. S based on AB min, no? AB min. Tapos ang S max mo dito, 600 or D over 2, no? Tapos dito, ito yung ano, yung spacing base sa ano, sa FYT is equal to VS over N times pi over 4 DS squared. Bakit tagilid, no? Over D over S. Gets naman yun, guys, no? Gets naman. Tapos yung S max mo dito, 600 saka D over 2 pa rin, no? Dito naman, pareho lang, no? So, sige na nga, ayusin natin. VS over N times pi over 4 DS squared over D over, times D over S, yan. Tapos yung S max mo lang magbabago dito, no? 300, tapos D over 4, okay? So, yan, no? Diyan natin i-compare yung ating, ano, compare natin yung value ng, ano, dyan, ng VU, no? So technically, kailangan nating, ano, i-compute yung, kailangan natin store yung VC1 natin, no? Tapos compute natin yung mga, ano, boundaries, no? So, okay? Naka-store sa C yung VC1. So, dediretso ko na sa calculus. 0.5 times 0.75 times alpha C. So, nakuha natin dito ay 90.95. By the way, kilonewton, no? Okay. Tapos, PVC, 182. 182 kilonewton, no? Hindi ko nalalagay lahat ng, ano, value kasi i-compare lang naman natin. So, 545.7. Tapos, yung 5 PVC ay 909, no? 909. And ang VU natin ay 446.2128, no? 446.2128. So, saan siya nagpo-fall, no? So, dito siya. Itong VU mo na 446.2128 yata, no? 2128. Yan. Dito siya nagpo-fall. So, ang gagamitin natin na formula, yan, no? Ayan. So, sige, solve na natin yung spacing, no? So, S at 10 mm diameter stirrups, no? Ano doon yung spacing, okay? So, paano natin solve yun, no? Kailangan natin yung VS, no? So, gamitin lang natin ulit yung favorite nating equation sa shear, no? Yung VU must be less than or equal to VBN, no? Then, himayin natin, VU is equal to phi times 0.75. Alpha A, alpha A ito ay VC, sorry guys, no? Plus VS. Tapos, VU mo is 446, ano yun? 446.2128, no? 446.2128 is equal to 0.75. Ang VC mo nakastore sa letter C, no? Letter C plus VS. Okay? Then we can now solve for VS. Okay? So, paano? Okay, 446.2128 is equal to, okay, wait lang, times, okay, is equal to 0.75 alpha C plus alpha X. No? So, nakuha natin VS ay 352.4224458, no? Kilonewton. Okay? So, let us store this value sa letter D. Okay? Pwede rin, highlight na rin natin, no? Yan. Okay? So, paano na natin yan gagawin, no? Meron na tayong VS. Bali, kompleto na pala tayo, no? So, pwede natin i-solve, no? Sabi, pag ang pag ang 10 mm stirrups daw ang ginamit mo, ang FYT mo daw ay 275, no? Pag naman 12, 420, so 275 gagamitin natin. Okay? So, 275 is equal to, VS mo alpha D, times 10 raised to 3 mo yan kasi kailangan mo Newton, over, wala tayong binigay na number flex, no? So, ang gagamitin lang natin is yung minimum, no? By the way, no, pag walang given na number of legs, ayan, no, lagyan natin dito. Minimum number of legs
oops, is 2, no? 2. So, gamitin natin 2. Okay? So, 2 times pi over 4, 10 squared, times mo sa D, effective depth mo, 557, over spacing, no? So, makukuha mo spacing dyan is, uh, okay, so 275 is equal to alpha D times 10 raised to 3 over 2 times pi over 4, 10 squared, tapos 557 over alpha x. Okay? So, we can now solve for the value of S, no? Ang nakuha natin dito ay 68.27 mm OC, no? So, round down to the nearest 10 mm multiple. So, that's 60 mm OC, no? Tama ba tayo? Okay, tama tayo, no? So, square na natin yan. Okay, so, based dito sa ating reference, no? 60 mm OC, no? Tama ka na ulit, no? 3 points ka na sa board exam, no? Tapos, pag nagpa-quiz yung prof mo, 3 points ka na din, no? So, last problem, last question, no? Question number 4, using 12 mm bars naman daw, no? So, bali babaguhin lang naman natin to yung ano, diameter, no? So, okay? Okay, so, ito yung number 3. Okay, number 4 tayo. S at 12 mm diameter, no? So, based sa given or sa problem, kapag daw ang diameter mo is 12 mm, ang gagamitin mo na Fy is 420 megapascals, no? So, sige, gamitin natin yon. sorry, excuse me. So, 420 is equal to, um, yung BS mo naman, di nagbago, no? So, yung pa rin yun, no? So, alpha D times 10 raised to 3 lang yan, no? Yung pa rin naman yung D mo. Okay. Tapos, number flex di nagbago. Yung pa rin. 12 na daw yung gagamitin mong diameter ng stirrups. Times 557 over S, no? So, therefore, yung spacing dyan is shape solve lang natin. 420 is equal to alpha D, okay, times 10 raised to 3 over 2 times pi over 4, 12 squared, tapos 557 over alpha x kasi yung spacing yung hinahanap natin, no? So, ayan. Ano ka natin? 150 mm, no? OC. Ayan, 150. So, box mo na yan, no? Tapos, sagot mo na yan. Tama ba tayo? Oops. Ayan, tama. 150. So, naka-perfect ka na isang situation sa board exam, no? Tapos, perfect mo na rin yung isang situation, no? Pag nagpa-quiz yung prof mo, no? So, ayun lang guys, no? Ayun, no? Yung problem na to, maganda yung problem na to, no? Kasi mapapaisip ka talaga, no? Ayan, matulad niya, no? Yung mga, ano, lalabas yung mga skills mo na tutunan, no? Strema sa katos, no? Pati statics, no? Kasi nagmo-moment ka. So, ayun lang guys, no? Yun lang yung problems natin tatlong problem tayo pagdating sa shear, no? Ayan, this is your problem 1, problem 2, no? To. Tapos problem 3, no? So, nakatatlong problem tayo sa video na to. So, ayun lang for now, no? I hope this video is helpful, guys, no? Dun sa mga civil engineering students, tapos sa mga siguro nagro-review din ng board exam, no? Ewan ko magagamit nyo to. Pero, ayun. So, thank you guys for watching, ano? Again, this video is about shear design, no? Stirrups pagdating sa mga beam, no? Spacings and ayan, spacings, no? Yung mga ganon. So, thank you for watching. Kung nagustuhan nyo yung video, like and share nyo lang, no? Tapos subscribe na rin kayo. Kung hindi nyo nagustuhan or may mga questions kayo, or meron kayong mga, ano, correction, no, sa ginawa ko, comment lang kayo sa comment section, okay? So, ayun lang, no? Till next time, bye-bye.